Hello guys! Welcome sa Nax TV. Another episode na naman tungkol sa pag-aarowana, and finally, after a long while, nakagawa na naman tayo ng magandang topic na mapag-uusapan. So, nood lang kayo guys! So bago ang lahat, dahil nga matagal bago ako nakagawa ng vlog, mag-shoutout muna tayo. So yung mga shoutout ko, hindi ko actually alam kung na-shoutout ko na to before kasi sobrang tagal ng request to. So gusto ko i-shoutout sa CP Doc, si Don, tsaka si Kim TV Pogi. So ang topic natin ngayon ay ang pag-aarawana community setup, no? Ano ba yung mga paniniwala na totoo ba or hindi? So parang mythbuster ang dating ng ating episode ngayon. So una sa listahan ko, napapansin ko sa mga group na may mga nagpo-post na magiging successful ba yung Arowana community kapag binili ko sila ng maliliit pa at sabay-sabay ko silang aalagaan. So, small size and then same batch. So, yung paniniwala na yan para sa akin hindi totoo. In fact, maraming ang natatrap dyan kasi akala nila sa simula okay, pero lumaki-laki lang ng konti. Yan na, dyan na nagsisimula yung away. And pag nag-away yung maraming arowana, ibig sabihin mas marami ka ng problema. Number 2 on the list is, mas better ba pag magsisimula kayo sa marami kaysa sa pakunti-kunti? So marami rin ako nakikita, ang style na ginagawa is, para sa kanila, sisimulan nila agad yung community nila sa dalawang arowana. Ito para sa akin guys is, wag na wag nyong gagawin. Dahil sure yan, mag-aaway, and then ang plano nila is, kung mag-aaway, dadagdagan nila ng paisa-isa. So, ito yung technique na para sa akin, iwasan nyo guys. If possible, kung ganyan lang din ang balak nyo, mag-solo tank na lang kayo ng arowana. Mas better pa yan. So, ilang bang pieces of arowana ang recommended? Based on my experience, kung mag-aarowana community kayo, ang konti, no, para maging successful is 7. Anything lesser than that, malaki yung chance mag-aaway. And itong 7 na to, hindi pa to guaranteed na walang awayan. Meron at meron kasi silang time na mag-aaway at mag-aaway pa rin. Sa mga nakita ko sa mga client ko na arowana community, although successful sila, meron at meron pa rin mga sira-sirang pin. So, hindi talaga may iwasan yan. So, itong paniniwala na to guys, para sa akin totoo to. So, mas marami sa 7, mas malaki yung chance na maging successful yung arowana community nyo. Itong number 3, magandang criteria to kasi marami rito, kahit ako, naniniwala na totoo to. So, pag bigger ba yung tank, magiging successful ba yung arowana community nyo? So, sa paniniwala ng karamihan, no, bigger is better. Mas malaki yung chance daw na maging successful yung arowana community pag mas malaki yung tank. Well, not necessarily. So, bigyan ko kayo ng example. 9x3x3 na tank versus sa 6x2x2 na tank na pareho yung lalagyan ng siyam na arowana kunwari na tagte 10 inches. Alin dun sa tingin nyo yung magiging successful? Iniisip ng karamihan na since mas malaki yung 9x3x3 na tank, mas hindi sila mag-aaway. Well, apparently, no, hindi ganon nagwo-work yung nature. Hindi mag-uusap yung arowana nyo na, uy, 9 feet tong tank, siyam tayo. Tagbo 1 foot tayo na space. So, hindi gano'n na mangyayari. Ang malaking tendency na mangyari is kapag acclimated na yung
9 na arowana na yan at isa dyan yung alpha, malaki yung chance guys, yung natitirang arowana nasa gilid, tapos sa kanya yung kalahati ng tank, or first, sa kanya pa nga yung buong tank, no? Mag-a-apply lang siguro tong criteria na to kapag yung tipong sobrang laki na yung fund na hindi na sila nagkakakitaan halos. So, applicable to dyan. Ngayon, bakit ko sinasabi na mas magiging successful yung 6x2x2 na nilagyan nyo ng siyam na arowana? Malaki kasi yung tendency guys na hindi maka-establish ng territory tong alpha na, yung magiging alpha na arowana, no? So, dahil nga masikip, kahit gusto niya pang magsiga-sigaan, walang chance. So, ang nangyayari, mas nagiging successful pa yung maliit na tank. Pero it doesn't mean, guys, na punuin nyo yung tank nyo or taasan nyo yung bioload ng tank nyo. So, maling setup pa rin yan. Kaya mahirap talaga i-balance, no, pag magko-community tank kayo. So, last criteria natin is yung different types of arowana ang gagawin yung community. Mas successful ba yun kesa sa pare-parehong species of arowana? So, based sa experience ko or based sa mga nakita ko, mas successful actually yung iba-ibang type of arowana. Lalo na lalagyan nyo nga ng silver or albino silver na arowana, no? Kasi sila yung parang pinaka-tame sa lahat ng species na arowana. So, kung siyam na arowana na puro Asian, as compared sa siyam na arowana na may halong mga silver, mas malaki yung chance na maging successful yung may halong silver. Or, mas malaki yung chance na ang community nyo maging successful kung halo-halong type ng isda na merong peacock bass, merong tiger, discus, stingray. So, mas malaki yung chance maging successful ang community nyo. So, kung pagsasama-samahin natin yung criterias na na-discuss ko, ano ba ang magandang setup para maging successful yung arowana community nyo? So, kung ako ang tatanungin nyo, no, let's just say, hindi ko iniisip yung budget. Kasi definitely, kung mag-arowana community kayo, malaki-laking budget ang kailangan nyo. Let's just say, hindi ko kailangan isipin yung budget and yung space na paglalagyan ko. Kung ako ang magse-set up ng arowana community tank, ang gagawin ko siguro is 8x3x3 na tank na kailangan merong sump na ganun din, if possible, 8x3x3 na sump din or 8x2x2. Tapos, yung ganong kalaki, no? Kasi nga, yung 9, medyo kulang pa Siguro mga 13 pieces na arowana or 13 pieces na mga monster fish na pagsasama-samahin ko para hindi ganong kalawak yung nilalanguyan nila. So, para sa akin yun yung setup na gagawin ko kung let's just say mag-arowana community ako. Pero, yun nga, no? Kung ako, mas pipiliin ko na yung siguro siyam na 5x2x2 na tank na katulad nito. And then, isa-isang arowana sa bawat tank. Mas prefer ko yon kasi mas naaalagaan ko, mas nakikita ko yung improvement ng bawat isang arowana. So, there you have it guys. I hope meron kayo natutunan sa video na to. And dun sa mga nagbabalak nga na mag-arowana community, ang masasabi ko lang, pag-isipan nyo ng maigi dahil hindi biro ang mag-arowana, isang piraso nga lang mahirap na alagaan or somehow magastos na. Paano pa kung mag-arowana community kayo? So, kung hindi nyo pa naman nag-try mag-alaga mag-arowana, ang mapapayo ko try nyo muna mag-alaga ng isa munang arowana. So, thank you so much guys for watching. Please make sure to subscribe, pa-like, and share. Bye!